Good day everyone. I am Clea Miyasako. Our report is about immersing into the workplace. Immersing into the workplace, this is not about the complexities, but also kung paano ka matagaan sa guidance from your supervisors or seniors sa company. Or sa mga nakatrabaho sa company sang long time. Hindi ka lang basta makatapos ng obra or task, but also, diri ka man maka-learn kung paano maghulag as professionals and kung paano sila gaobra sang may arasang systematic way. So, diri sa immersing into the workplace, you need to know the first is company profile. Company profile. As the immersionist, you need to know more about the company while you are in it. Sa company, as a people or immersionist kani, who work or you must know kung ano ang company nga ginasudlan mo or maglantaw ka sa mga backgrounds ng company mo. Hindi ka lang basta-basta mag-ubra sa company but also dapat ginastudihan mo anay kung ano ang mga ginasudlan mga company. Then, sa mga company ginasudlan, may ara siya sa mga needs sundon. So, dire, first is vision, mission, and core values. This concise statement usually posted within an office or organization. Dire is ito ang mga statement na mostly makita sa mga offices or in the organization or somehow sa school naton makita naman naton eh. First is vision. Ito ay pangmatagalang layunin ng company or organization. Dire ginalarawan kung ano ang gusto makamit sang aton nga company or sang atong school para sa hinaharap. Example, maging isang sentro ng dekalidad na edukasyon na nagbubunga ng mamamayang may husay at integridad. So dire, layunin niya na magkaroon daw sang magandang edukasyon or dekalidad na edukasyon ang ilang nga paaralan. Kag para may mga mamamayang may mabuo na integridad at maging mas mahusay pa. Next is mission. Ang mission ay ito ay may tiyak na akbang o paraan na gagawin sa kumpanya upang makamit ang kanilang bisyon. So, ang bisyon kagaina kay mga layunin pala nga gusto makamit sang organization. So, diri sa mission, may hakbang na siya or paraan para makamit ang aton nga bisyon o mga layunin. For example, sa mission is magbigay ng komprehensibong pag-aaral, palakasin ang mga kakayanan ng mag-aaral at itaguyod ang makabayan at moral. So, dire may step na siya kung paano magkaroon ng magandang edukasyon. So, first daw is dapat magbigay ng komprehensibo at palakasin ang kakayanan na mag-aral. Next is core values. Sa core values, ito ay pagpapahalaga o prinsipyo na sinisiguradong magagawa sa kumpanya o organization. Sa core values, dili mo makita ang prinsipyo sang organization or pagpapahalaga nila sa organization. Next is
products. Products and services. So sa products and services, these two are closely related as product mostly brings an element of services. So diba kay ang product ay bagay o maaaring masukat at makita. Bunga ito ng paggamit ng kasanayan, kaalaman at kadalubhasaan ng mga tao sa kumpanya. Ang products is amo ni ang aton nga mga produkto, for example mga foods. Hindi lang man siya sa mga foods, but pwede man siya gyapon sa mga bagay nga magamit. Then ang services ay mas konkretong gawain, for example mga process o transaksyon. These are services, mga document na ginagawa ng kumpanya o mga gawain na may kinalaman sa transaksyon ng kliyente o kasapi ng organization. So, dire sa services, amo ni ang mga efforts nga ginahatag sa mga tauhan o mga empleyado sa organization. So, natawag ni sila nga closely related sa products. Kaya diba ang products? Pag products ka, tapos may tao nga maglakad sa imo. So, tapos i-entertain mo tong tao. So, gahatag ka na dito sang effort para mabaligya mo tong product or mahatag mo tong product sa tao. Then, ma-entertain mo tong tao or mahatag mo ang mga needs niya. Dito ka na makakita sa services. Paagi sa products, makahatag ka sa services sa tao. Then, number 3 is organizational chart. Organizational chart. It is a diagram that presents show the relevant personnel within the office or company. Sa organizational chart, amo nito may mga pictures or names ng mga trabahante or empleyado sa company or organization. Nakapasunod ni siya from president asa sa mababang antas. Ginagamit ito mula sa pinuno ng negosyo sa lahat ng laki at ng uri ng buong structure or organization. Dito may mga names, may mga pictures ng mga empleyado. For example, from CEO to secretary to hasta mapanaog ni siya hasta sa mababang antas. Ginagamit ning organizational chart para mas makilala ang empleyado sa company or makilala ang mga miyembro sa isa ka organization. Next is layout of the workplace. The layout of the workplace sometimes define the process within the office or company. So, there is a layout of the workplace. Itong mga blueprint or map sang inyong nga company. Ito ay paraan na ginagamit at puwang sa loob ng trabahong lugar. Tumutukoy ito sa daloy ng trabaho. Ideal na mula sa mesa at departamento ay inaayos upang sa paraang mabilis at walang sagabal sa mga gawain. So dire makita mo ni siya kung mostly sa dalom pa lang sang company nyo. Hindi siya sa dalom sa lobby pa lang sang company nyo. Dire nyo ni makita ng layout of the workplace. Kay daw map ni siya upang mabala natin kung di nakapwesto ang mga mesa
or mga offices. Then, kung diin ka maglakat, if, di mo maglakat sa mayor or sa secretary, diri mo mabalaan kung diin ang pwesto sa ilang offices. Lastly is work instructions. Work instructions, it is a document or a chart that shows the flow of the process in the company or workplace. There is a work instructions, ito ay document or chart na nagpapakita sa daloy o mga process. Dito mo malalaman kung what's need to be done or why. Kung ano ang dapat gawin o matapos at bakit ito dapat gawin. So, diri natin mabalaan kung ano ang aton himuon this day or mga task natin this day. Then, muto ang process. Ang process is what's need to be done and why. Then, the next one is ang procedure. Procedure, how the process needs to be do. This is a procedure. Dili ta mabalaan kung paano to himuon or mga steps kung paano matapos ang isa ka task or obra sa aton nga company. That's it. Thank you. Proper handling of collection of office during enrollment period. First is objective. Ensure on-time collection of fees and deposit to the bank. Ang layunin ito ay siguraduhin na ang lahat ng bayarin ay makokolekta sa tamang oras at agad na maideposito sa bangko. Halimbawa, kinokolekta ng paaralan ang matrikula ng mga estudyante tuwing Biyernes at agad itong inideposito sa bangko sa parehong araw o sa susunod na araw ng trabaho. Scope: to collect fees to all students, supplies, employees, and others. Ang saklaw nito ay ang pangongolekta ng bayarin mula sa lahat ng kailangang magbayad tulad ng mga estudyante, mga bumibili ng supplies, mga empleyado at iba pa. Halimbawa, ang cashier ng paaralan ay nangongolekta ng matrikula ng mga estudyante, bayad sa school supplies at iba pang bayarin mula sa mga empleyado o bisita. Procedure: process flow, responsibility, and details. Start: receiving of assessment form. Responsibility: collecting officer. Details: approved assessment form. So, ang approved assessment form ay isang dokumento na nagsuri at inaprobahan ng guro, paaralan o opisina. Ipinapakita nito na ang pagsusulit o gawain ay opisyal na pinapayagan at wasto. Halimbawa, nagsubmit ang isang estudyante ng plano ng proyekto sa guro. Pagkatapos pirmahan ng guro, ito ay naging approved assessment form. Ibig sabihin ay maaari na niyang simulan ang proyekto. Second is verification of students' records. Responsibility: collecting officer. Details: retrieving of student records for the validity to check if all information are correct. So, ang ibig sabihin nito ay pagkuha at pag-review ng mga record ng estudyante upang masiguradong tama at wasto ang lahat ng impormasyon. Halimbawa, sinusuri ng paaralan ang pangalan, grado at petsa ng kapanganakan ng isang estudyante upang masigurado ng tama ang mga detalye bago maglabas ng report card or certificate. Mode of payment: collecting officer. Details is cash or installment basis. So, ang cash or installment basis ay paraan ng pagbabayad. Maaaring buo agad ang bayad o paunti-unti sa taktang panahon. Halimbawa sa cash is nagbakal ka sa bag, tapos bayaran mo na tayo siya sa subong na tayo na adla. Tapos ang halimbawa sa installment kay nang magbakal ka sa cellphone, tapos ginahulog-hulugan mo lang kada bulan, tapos hasta na ma-paid. Issuance of official receipts.
collecting officer details is receiving of payments, cash or check from the students. So, ang ibig sabihin nito ay pagtanggap ng bayad mula sa mga estudyante. Halimbawa, nagbayad ang estudyante ng kanyang matrikula gamit ang cash or cheque sa cashier ng paaralan at binigyan siya ng resibo bilang patunay ng bayad. Next is summarizes the daily collection. Responsibility collecting officer details sorting of collections per accounts. So, ang ibig sabihin nito ay pag-aayos o paghihiwalay ng mga nakolektang bayad ayon sa account o kategorya upang madaling maitala at masubaybayan. Next is receive collection from collecting officer. Responsibility is cashier. Details is cash count daily collection per official receipt used issued for the day. So, ang ibig sabihin nito ay bilangin ng lahat ng perang nakolekta sa isang araw at ikumpara ito sa mga opisyal na resibo na ginagamit o naibigay sa araw na iyon. Layunin nito na masiguro na tama at maayos ang mga record ng pera. Halimbawa, sa pagtatapos ng araw, binilang ng cashier ng paaralan ang 5,000 na nakolekta mula sa mga estudyante at tiningnan nito laban sa mga opisyal na resibo na naibigay sa araw na iyon upang masigurado na tugma ang kabuuang halaga. Next is summarizes all collections of different collecting officer. Responsibilities cashier details is records the official receipt and cash collections to the logbook and cash receipt record book. So, ang ibig sabihin nito ay itala ang lahat ng opisyal na resibo at pirang nakolekta sa logbook at cash receipt book upang masubaybayan ang perang natanggap. Halimbawa, matapos makolekta ang 2K mula sa mga estudyante, itinatala ng cashier ang detalye gaya ng petsa, halaga at numero ng resibo sa parehong logbook at cash receipt book para sa maayos na pagsubaybay. Next is prepare deposit slip per account. Responsibilities cashier details is deposit slips per account, STF, GF, RTF, and BAO. Ibig sabihin nito ay gumagamit ng deposit slip para itala ang perang idinideposito sa iba't ibang account tulad ng STF, GF, RTF o BAO para malaman ng bangko kung saang account mapupunta ang pera. Halimbawa, nangolekta ang paaralan ng 10,000 na bayad sa matrikula. Pinunan ng cashier ang deposito slip at idineposito ang 6,000 sa STF account, 3,000 naman sa GF account, tapos 1,000 sa RTF account na napapakita kung paano hihati ang pera. Next is deposit collection to the depository bank. Responsibilities cashier details is validate deposit slip. So, ang validated deposit slip ay nangangahulugang deposit slip na nasuri at inaprubahan ng bangko bilang patunay na natanggap at naitala na ng bangko ang perang idideposito. Halimbawa, nagdeposito ka ng 5,000 sa bangko at pinatibay ng teller ang iyong deposit slip sa pamamagitan ng pag-stamp ng validated. Ipinapakita nito na natanggap at naitala na ang bangko ang iyong deposito. Last is report of collections and deposit. Responsibility encoder.
details is submitting to the accounting department. So, ang ibig sabihin nito ay pagsasubmit o paghahatid ng mga dokumento, forms o pera sa accounting department para maproseso o maitala. Halimbawa, matapos makolekta ang mga bayad mula sa mga estudyante, isinasubmit ng cashier ang lahat ng resibo at deposit slip sa accounting department upang ma-record sa financial records ng paaralan. Good day, sir. I am Laika Impan from Group 10 Reporter. My report it's about work immersion documentation. While inside the company, you can capture shared of evidences of your experiences in it by doing the following. Work immersion is like a record of your experience and learnings during an internship or on-the-job training. So, ang work immersion documentation is parang isang talaan ng mga karanasan, gawain at natutunan mo sa internship o on-the-job training. Kasama dito ang mga responsibilidad mo, mga proyekto, skills na napaunlad at mga panahon, mga hamon na nalampasan. First is job activity report. Recording your day-to-day experiences, tasks, and activities will provide you a track record of your learning as the immersion progresses. Job activity report. A job activity report is a document that records your daily tasks, activities, experiences, and learning. It serves as a written proof of what you do each day while you are assigned to a company or workplace. So, ang job activity report ay isang dokumento na naglista ng mga gawain mo araw-araw o lingguhan habang nasa trabaho. Parang logbook ito kung saan nakatala ang mga ginawa mo, oras ginamit mo sa bawat gawain. At minsan pati ang mga progreso ng mga nagawa mo. Halimbawa, petsa or date, March 10, 2024 and time 8 a.m. to 5 p.m. Next is simple forms and documents. Securing simple forms and documents is one way to saving your knowledge during the work immersion. Simple forms and documents are official papers used during work immersion or OJT to record, monitor, and validate a student's activities and experiences in the workplace. These documents serve as proof of attendance, performance, and learning throughout the immersion period. So, ang simple forms and documents ay mga template o halimbawa ng mga dokumento na pwedeng gamitin bilang gabay o reference kapag gumawa ka ng sarili mong document. Kasama dito ang mga bagay tulad ng mga forms sa pag-apply ng trabaho, template ng resume, cover letter, mga report tulad ng job activity report na napag-usapan natin. And mga minutes ng meeting, proposal sa proyekto. So, ang simple forms and documents is magamit mo siya sa pag-apply ng trabaho. Next is interview with a personnel. Work with some time inside the company, especially those who are in direct relation to the processes and procedures in the office where you work. Interview with a personnel is an activity where a student conducts a short interview
with an employee or staff member in the company or organization during work immersion or on-the-job training. The, the purpose of this interview is to gain first-hand information about the employee's job role, responsibilities, work experiences, and personal insight. So, ang interview with a personal ay isang usapan kung saan nagtatanong ka para makuha ang impormasyon, mga ideya o opinyon mula sa isang tao. Tulad ng pagkuha ng impormasyon para sa proyekto o report, pag-alala ng career path o industriya ng isang tao, at pagsusuri kung angkop ang isang tao sa isang role o programa. For example, Kuya, pwede po bang magtanong tungkol sa experience mo sa trabaho? Last is narrative of achievements highlight. Writing down an unforgettable task that you do while immersing in the field is one way to track your immersion learning. Narrative of achievements highlight is a written account of a significant or memorable experience that happened during your work immersion or on-the-job training. It focuses on key moments, achievements, or learning experiences that stood out during your immersion period. So, ang narrative of achievements highlight ay isang kwento na nagpapakita ng mga nagawa mo at mga tagumpay. Ito ay paraan para ikwento sa mga tao ang mga achievements mo o maikling at engaging na paraan. Parang isang maikling kwento na nagha-highlight ng ano ang nagawa mo, paano mo nagawa, ang epekto o resulta ng nagawa mo. For example is, nakagawa ako ng isang marketing campaign na nag-i-increase ng sales ng company namin ng 20% sa loob lang ng 3 buwan.